ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Kinilala ng pang-international at prestigyosong Asia Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya. Ito ang Presidential Broadcast Service Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM. Oras sa Radyo Pilipinas, Philippine Standard Time, alas 4:08 na sa hapon. Gikan sa hulot balitaan sa PBS, Radyo Pilipinas, Iloilo. Gintipon sang bugos nga puwersa sa News and Public Affairs Division. Mga pagsaysay sa mga hitabo o aksyon, mga pananawan, kag desisyon, mga hibubunon sang napiktuhan nga sektor, mga dalagpo nga balita diri sa Iloilo. Kag iban nga bahin sang Kabisayan nagkatungdan. Mga balita nga natipon sa sulod sang nagligan nga 24 oras. Inyo mapatian sa Headliners Was. Kagkaroon, yari ang inyong PBS News Team. Mayong hapon Pilipinas, mayong hapon Western Visayas. Ini ang Headliners Buwas adlaw sa Biyernes, Pebrero 13, tuwing 2026. Ako ang inyo tagbalita, JP Hervas, kagkaroon sa aton mga headlines. Senador Rosa Hontiveros nakighinunanon sa mga negrense tuhoy sa pagtapna sang political dynasty. Siyam ka-driver sa modernized jeep gindakop sang LTO bangod sa overloading. Mayor Raisa Treñas ginpasalamatan si DPWH Secretary Dizon sa glayon nga asphalt overlay sa porsyon sang Halantone Bridge nga madamo sang lubak. Halos 14,000 kabayanihan SIM card na panagtag na sang DICT sa Iloilo. Tourist arrivals ang Banwa sang San Joaquin sang 2025 nagsaka sa masobra sa 60,000. Kag ginatos nga Boy Scout nagupod sa 21st Provincial Jamboree sa Guimaras. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 4:10 sa hapon. Kagkaroon sa detalye sang mga balita. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Nagpadulong sa Negros Occidental si Senator Risa Hontiveros, chairperson ng Senate Committee on Electoral Reforms and People's Participation para sa isa ka public consultation tuhoy sa mga ginerasong nga laying nga magatapna sang political dynasty. Ang konsultasyon gintambungan sa mga estudyante, manunudlo, mga aktibo kag anay mga opisyal sa Negros Occidental kag mga tiglawas sang naggalain nga organisasyon sa probinsya. Sa ginpatigayon nga talakayan, ginhatagan sa kahigayunan ang pumuluyo nga magpabutyag sang ila opinyon tuhoy sa naggalain nga anti-dynasty bill nga nagapending subong sa Senado. Ang pagpasar sang anti-political dynasty bill, isa sa 21 ka prioridad nga hagna nga luyag matuman sang administrasyon ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Siyam ka-driver sang modernized jeep gindakop sang LTO bangod sa overloading. Ang detalye sang balita sa report ni Janelle Baclaya. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report. Gayon sa operasyon ng LTO 6 Regional Law Enforcement Section batok sa modernized jeepney nga naga-overloading.
Kasulod sa paglaptas ng video nga may modernized jeepney nga nagapasakay sang madamo nga pasahero bisan lapaw na sa limit sang standing passengers, giliyon nga nag-akto ang ahensya. Yara sa siyam ka mga drivers ng modernized jeepney nga nadakpan sa di na diskubrihan nga sobra sa kapasidad ng ilang pasahero. Ginpahayag ni LTO-6 Regional Director Attorney Gojosy Duspant II, magiliyon na ginisyuhan sang Intelligence and Investigation Units sang LTO sang show cause order ang mga driver sang modernized jeepney. Liwat aging panumdum ni Director Duspan nga santo sa regulasyon, pulo lang ka pasahero ang standing limit per modernized jeepney kag hindi na magsobra pa. Lauman pa ang pagpatigayon sa intensified anti-overloading campaign sa LTO Region 6 sa bilog nga Western Visayas sa ginapanawagan sang ehensya nga dapat ipabilin ang disiplina sa mga drivers kag mag-comply sa pagsulundan para maproteksyonan ang mga pasahero. Para sa Bagong Pilipinas, Janelle Baclay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Ginpasalamatan ni Iloilo City Mayor Raisa Tranya si DPWH Secretary Vince Dizon sa galayon nga pag-repair sang porsyon sang Halandoni Bridge nga may lubak-lubak. Kaida sang aga sa ginpadulungan sang team gikan sa DPWH ang area kag nagpatigayon sang asphalt overlay sa Halandoni Bridge. Matadaan nga madamo sang motorista ang nagreklamo bangod sang madalom nga lubak sa area, bagay nga ini ang gilayon nga ginpalabot sa DPWH. Magluwas sa asphalt overlay, naghingyo man ang alkalde sa ahensya nga nagpatigayon sa inspeksyon sa pundasyon sang Taytay nga nakitaan sang litik. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Nagdangat sa 13,900 ka bayanihan SIM card ang naparagtag sang Department of Information and Communications Technology kun DICT sa mga estudyante kag manunulo gikan sa 7 ka banwa sa Iloilo. Ini kabahin sang One SIM ng Bayan program, Bayanihan SIM Project nga isa ka proyekto sa national government nga nagahatag sang SIM card nga may libre nga 25 ka gig nga mobile data kada bulan sa sulod sang isa ka tuig. Ang SIM card ginhatag sa 30 tanan nga eskwelahan sa probinsya sa diin 5 ang nahamtang sa Huy, 6 sa Carles, 7 sa Calino, 2 sa Lambunaw, 4 sa Lemery, 4 sa Maasin kag 2 sa San Rafael. Ang bayanihan SIM card ginalauman nga makabulig sa paghatag sang kaalam, oportunidad kag mas masanag nga buwas damlag para sa kada Pilipino. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Tourist arrival sang banwa sang San Joaquin sang 2025 nagsaka sa masobra 60,000. Ang detalye sang balita sa report ni Hope Torrichante. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report. Nagsaka sang masobra 60,000 ang tourist arrival sa banwa sang San Joaquin sang 2025. Suno kay Miss Jel Laika Sige, Tourism Officer Designate sa banwa, sa interview sang Radyo Pilipinas Iloilo, naglabot sa 281,390 ang tourist arrival sang San Joaquin sang 2025. Mas mataas pinaanggid sa 216,773 nga tourist arrival nga nabalhag sang 2024. Ginpahayag ni Sige nga madamo sang pwede maeksperiensya sa banwa sang San Joaquin. May nature-based tourism, pilgrimage tourism, kag diving kag agricultural farms. Ginpabugal sang tourism officer nga may ara sang 15 ka marine protected areas ang banwa, lakip na ang Kulyatan Marine Sanctuary nga ginadumala sang komunidad. May ara man sang duha ka national cultural treasures ang San Joaquin, ang simbahan kag ang Campo Santo. Magluwas diri sikat man nga atraksyon sa lugar, ilabi na kung Semana Santa, ang Garin Farm Heavenly Scenario nga suno kay Sige may pinakamataas nga tourist arrival sa bilog nga probinsya sang Iloilo sang 2024. Ginpakigbahin man sini nga ang banwa may ara sang kapin 25 ka beach resort sa diin 14 diri ang accredited na sang Department of Tourism. Sa karon siling ni Sige ginatingwaan sang LGU sa pagpamuno ni Mayor Joe Abad Lazaro nga magtukod sang tourism circuit para sa tanan nga atraksyon halin sa baybayon tubtob sa kabukiran, ma-enjoy gid sa mga bisita kag mabuligan ang mga negosyo sa banwa. Para sa Bagong Pilipinas, Hope Torrichante, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Mas sugot nga ECC kag CNC para sa mga proyekto sa Boracay ipatuman sang DENR.
Nagabalik si Hope Torrichante para sa detalye sang balita. Radyo Pilipinas Report. Nagpagwa ang Department of Environment and Natural Resources sang administrative order nga nagaset sang hugot nga pagsulundan sa pagproseso sang Environmental Compliance Certificate kag Certificate of Non-Coverage sa mga proyekto sa Boracay Island. Sunod sa DENR, katuyuan sini nga mando nga siguraduhon ang rehabilitasyon kag maayo nga pagdumala sa isla. Sakop sini ang tanan nga existing projects, expansion projects kag mga bag-o nga development sa isla nga sakop sang Environmental Impact Statement System kag mga bag-o kag existing structures nga kwalipikado sa isyuan sang CNC. Ginpangabay ang mga aplikante nga magsumite sang kompleto nga environmental requirements lakip na ang EIS o kon IEE, zoning kag land use clearances kag mga pamatuod sang otoridad sa duta. Para sa mga bag-o nga proyekto, kinahanglan ang assessment sang DENR Mines and Geosciences Bureau, LGU clearance kag capacity assessment gikan sa Ecosystems Research and Development Bureau. Ginklaro sang DNR nga wala sang proyekto nga tugutan nga wala nag-agi sa husto nga proseso kag dapat man sundo ng pagsulundan sa wastewater kag solid waste management sandig sa nangin leksyon sa natabo nga Boracay Rehab sang 2018. Para sa Bagong Pilipinas, Hope Torrichante, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas News. Sa iban pagid nga balita, full-fledged Regional Executive Director na sa Department of Agriculture Negros Island Region o kun DANIR si Engineer Jose Albert Barogo. Ang pagbanumpa ni Red Barogo giniwat mismo sa Malacañang sang Pebrero 12. Suno sa DANIR ang pagbahamtang kay Barogo bilang pinuno sa regional nga opisina nagapakita sa pagsalig sa iya liderato, kabalaka kag dedikasyon sa pagpasanyog sang sektor sang agrikultura. Kadungan sang iya pagpanumpla ginalauma ng mas ginpabaskog nga pagpatuman sang programa kag iban pa nga mga pagtinguha padulong sa bugana, mapag-on kag inklusibo nga kuswagan sa Negros Island Region. Madurman nga antes nagpanumpa bilang Red sang DANIR, si Barogo ang nagpangalagad bilang OIC Red sang DANIR kag DA Western Visayas o kun DAWV. Nagpungko man siya bilang OIC Regional Technical Director for Operations and Extension sang DAWV kag Deputy Project Director sang PRDP PSO Visayas. Radyo Pilipinas News. Nagtililipon ang ginatos ka Scouts sang 21st Boy Scouts in the Philippines Guimaras Provincial Jamboree sa Provincial Tree Park, Barangay Santa Teresa, Hordan, Guimaras. Ang mga partisipante nagikan sa nagkilaing eskwelahan sa Guimaras. Madamong aktibidad ang impreparar sa BSP Guimaras Council agud matun-an sa mga kabataan ang disiplina, teamwork kag pagbalangga sa pungsod. Ginpabaskog man ang kahandaan sa mga scouts sa disaster preparedness sa diin naghiwat man sila sang earthquake drill paagi sa pagdak cover and hold pati na ang pagdala sang go bag kag ano ang mga dapat dalon. Radyo Pilipinas News. Radyo Pilipinas Iloilo lakip sa mga ginpasalamatan sang Iloilo Capitol subong nga World Radio Day. Nagabalik si Hope Torrichante para sa detalye sang balita. Radyo Pilipinas Report. Lakip ang Radyo Pilipinas Iloilo sa mga ginpasalamatan sang Iloilo Provincial Capital sa bunga World Radio Day Pebrero 13 para sa Iloilo Provincial Government. Ang Radyo Pilipinas Iloilo kag iban pa nga estasyon sang radyo sa probinsya, mga katuwang sang LGU sa pagtibong sang maayo nga panghimanwa pinaagi sa paghatag sang mga balita kag impormasyon nga nagapahugpong sa mga Ilonggo adlaw-adlaw. Sunod sa Kapitolyo ginasaulog nila ang radyo sa pagpabalo, pagtudlo kag pag-angot sa mga komunidad. Para sa Bagong Pilipinas, Hope Torrichante, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas News. Kag sa katapusan nga balita, Radyo Pilipinas News. naglawig sang 17 minuto ang pagbuga sa abo sang bulkan kalaon kay ina sang kaagahon. Suno sa DOST Fivox, naglabot ang plume sa 300 metro ang katason halin sa baba sang bulkan kag nagpadulong sa nabagat na nakatundan sandig sa kuha sang thermal camera sa Lower Masulog Observation Station.
Nagapabilin karon sa alert level 2 ang Bulkan Kanlaon sa Negros Island Region. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Alas 4:22 sa hapon. Kagamoyad to ang mabalita nga natipon sang Radyo Pilipinas Iloilo News Team. Para sa headliners buwas mga adlaw sang Biyernes, Pebrero 13, tuig 2026. Sa ngalan sang akon mga katuwang teknikal, Mr. Rochelle Jones Otahero sa studio, kag Mr. John Magallanes sa transmitter. Ako naman ang inyo nangin tagbalita, JP Hervas. Madamo nga salamat sa inyo nga pagpamati. Maayong hapon, Pilipinas. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Kinilala ng pang-international at prestigyosong Asia Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng Government Streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pag-inog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-4 na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen Radio Audience Measurement Survey. At sa social media, nakamit ang mahigit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi ng 2025. Patunay ito na ang inyong Radyo Pilipinas Radyo Publiko ay tunay na kaagapay ng inyong pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayang Pilipino. Mula sa aming lahat, sa ngalan ng inyong pamunuan at mga kawani ng Presidential Broadcast Service, kasama ang inyong mga himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik at pagkilala. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. One of the fun